Popoy Tabachoy! Kasalanan mo kung bakit ka nabubuli ng ganyan. Ay ano, nasa likod mo. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Isa pong malaking karangalan sa akin ang mailathala ang aking kwentong kababalaghan dito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Para maitago ang tunay kong pagkatao, hinihiling ko po sana na tawagin niyo na lang ako sa pangalang Max. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mga 18 taon na ang nakakaraan. Isa kong basketball varsity player noon sa isang eskwelahan kung saan po nag-ugat ang lahat, Sir Jupiter. Nagsimula ang lahat sa isang private school kung saan ang kaklase ko sa 4th year high school ang isang nerd at weirdo na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Popoy. Bilisan mo, Popoy. Pasok. Pumasok ka na sa classroom. Kanina ka pa hinahanap ni Max. Saan mo nakita yan si Popoy? Nandun sa ilalim ng punong mangga. Nagtatago, umiiyak. Umiiyak? Teka, bakit umiiyak ka na naman, Popoy? Wala, Max. Si ano kasi... Si... Ano? Huwag kang uutal-utal kapag kinakausap kita. Sino ba kasi nagpaiyak sa'yo? Ano? Wala, Max. Sila Estong at Poldo. Yun ang mga gunggong na tumitira sa'yo ng patalikod. Yun ang nagpahid ng tayo sa mukha niya. Pinahina ka ng tayo sa mukha? Kaya palang baho mo. Namputya ka. Bakit ka pumayag? Akala ko cake, chocolate cake, yung pala, yung icing, tae. Binigyan daw siya ng cake. Pinahipan pa sa kanya yung kandila. Hinipan niya naman. Bakit siya binigyan ng cake ng mga gunggong na yun? Birthday niya ngayon eh. Totoo ba, Popoy? Birthday mo ngayon? Oo, Max. Sandali ha. Max, saan ka pupunta? Babalik ako, Danny. Bibigyan ko lang ng lobo sa magkabilang pisngi itong sina Estong at Poldo. Hoy Max, huwag mo nang patulan. Baka tuluyan ka nang matanggal sa varsity niya kapag nambugbog ka na naman ng schoolmate. Akong bahala. Popoy, happy birthday! Palagi akong laman ng principal's office noong high school ako, Sir Jupiter. Sa 10 rumble na nagaganap sa eskwelahan namin, 9 dun kagagawan ko. Marami kasing naaangasan sa aking mga kapwa ko estudyante. Nayayabangan sila sa akin dahil kung sino daw ako na feeling gwapo at magaling sa basketball. Hindi ko naman sinasadyang makupalan sila sa akin, Sir Jupiter. Ginagawa ko lang kung anong magpapasaya sa akin noong bata ako. Minsan tama ang pananaw ko. Kadalasan baluktot din. Hindi ko alam, Sir Jupiter. Pero ayoko talagang nakakakita ng taong mahina. Yung taong katulad ni Popoy na napakatalino pero hindi marunong lumaban sa mga umaapi sa kanya. Kaya siguro galit din ako kay Popoy. Madalas uminit ang ulo ko sa pagiging tahimik niya at kalmado. Naaasar ako sa pagiging malamya at bamban niya. Weird ang tingin ko kay Popoy. Naaawa ko sa kanya kahit na buwisit ako sa kahinaan niya.
Alam mo, Popoy, kasalanan mo rin eh. Kasalanan mo kung bakit ka nabubuli ng ganyan. Tignan mo yung katawan mo. Malaki ka pa sa drum. Ang lapad-lapad ng katawan mo. Ang laki ng ulo mo. Kasing laki ng mga kamao mo. Bakit hindi mo sila suntukin sa mukha kapag ginagago ka nila estong? Hindi ko kaya, Max. Anong hindi kaya? Hindi ka ba marunong sumuntok? Hindi. Magagalit si... Sino? Yung kaibigan ko. Oh, may kaibigan ka? Bukod sa amin nila Danny, George at Leo? Sino naman yan? Nakilala ko siya nung ano. Huwag kang lalamya-lamya kapag nakikipag-usap ka sa akin. Ayusin mo yung pananalita mo. Sino ba yung kaibigan mo? Nakilala ko siya nung nasagasaan ako ng kotse. Nasagasaan ka? Kailan? Matagal na. Matagal na yon. Second year pa lang tayo. Pauwi ako. Oo. Pauwi ako. Tapos may kotseng itim na ano. Na ano? sumagasa sa akin. Tapos? Umagis ako sa gutter. Bumuka-buka yung ulo ko. Alam ko, naramdaman ko bago ako nag-blackout. Gago, seryoso ka? Bumuka ulo mo? Nakita ko na lang may isang payat siya. Oo, tama. Payat na ano. Ano siya eh. Matangkad siya. Mahaba binti. Mahaba hita. Tangkad niya. Oo, tangkad. Parang poste ng Meralco. Kaso, itim. Oo, tama. Itim kulay niya. Mahaba muka. Gago ka ba, Popoy? Nananakot ka ba? Mabait siya. Mabait siya, Max. Hindi niya ako iniwan. Oo, totoo. Binantayan niya ako sa gutter. Nakita ko siya. Yung mga mata niya malalaki. Nakatingin siya sa akin. Tapos, wala na. Madilim na ulit. Madilim. Tama. Nagising ako, nasa ospital na ako. Na-hospital ka? Sino kasama mo sa ER? Nagising ako sa morgue. Oo, tama, Max. Sa morgue. Morgue yun. Nakahubad ako. Oo, tama. Hubad sa operating table. Stainless na table. Mag-isa ako dun. Bumangon ako. Oo, tama. Tapos nakita ko siya sa morgue. Morgue? Kinagago mo ba ako, Popoy? Nakita ko yung kaibigan ko. Oo, nakita ko siya. Maitim siya. Siya yun, alam ko. Nasa morgue siya. Tinayo niya ako. Dumating yung lalaki. Natakot sa akin. Tapos, wala na ako maalala. Wala na. Alam ba to ng parents mo? Wala. Wala naman akong parents eh. Si Lola, alam niya. Kinuwento ko kay Lola. O anong sabi ng lola mo? Papakilala ko raw sa kanya yung kaibigan ko. Pinakilala mo ba sa lola mo? Hindi. Hindi pa. Ayaw ng kaibigan ko eh. Gusto kong makilala yung kaibigan mo. Ipakilala mo sa akin yan para makilatis natin. Ha? O bakit ka natawa?
Matagal na natin kasama yung kaibigan ko. Hindi mo lang napapansin. Ano? Nasaan ba siya? Ay ano, nasa likod mo. Nangilabot ako nang lumingon ako sa likuran ko, Sir Jupiter. Walang tao. Blackboard lang ang nakita kong nasa likuran ko. Sa sobrang hilakbot ko kay Popoy, nanagukan ko siya bigla at nasipa pa bago ko hinanap ang tropa kong si Danny sa labas ng lumang classroom. Iniwanan ko si Popoy na mag-isang tumatawa. Pinalipas ko ang araw na yon hanggang sa dumating ang araw ng graduation. Congratulations, Max! Pare, sa wakas, graduate na rin tayo! Ayos! Yes! Congrats, paring Danny. Nagbunga rin na pangungopia mo. Salamat kay Popoy, pare. Kung hindi kay Popoy, walang gagawa ng projects at assignment natin. Nasaan na ba yung tabatchoy na yun? Congratulations, Max, Danny, George, Leo. Oh, andyan ka lang pala. Ikaw talaga kung saan ka sumusulpot. Sasama ka ba, Popoy? Saan, Max? Eh di sa graduation party ng tropa, bukas na ang alis. Saan ang punta nyo? Swimming/camping party sa falls. May kuweba raw dun. Pwede raw mag-overnight dun kahit na 5 days straight. Ano, sama ka sa falls? Oo, Max. Sama ko. 5 kaming magtutrompa na bumiyahe papunta sa sikat na falls sa isang malayong isla mula sa Luzon. Ako, si Danny, sina Leo at George, at si Popoy. Noong panahon na yun, hindi pa masyadong pinupuntahan ng mga turista ang falls na ito. Kung kaya naman sobrang tuwa naming 5 magkaklase nang dumating kami sa liblib na falls. Kami lang ang tao noon, kaya naman umandar na naman ang pagiging control freak ko ng mga sandaling yun. Tanghaling tapat pa lang, nilasing ko na ang mga kaklase ko. Danny, tagay pa pre. Shot ka muna bago ka lumangoy. Ang inom mo talaga, Max. Lasing na ako, wala pang 2:00 ng hapon. Hayop ka. Gago, last na to pre. Pas mo na ako, nasusuka na ako. Bigyan mo muna kay Popoy. Oh, Poy. Popoy tabatchoy. Shot ka muna. Lasing na ako, Max. Hindi ko na kaya. Lasing? Nakaisang bote ka pa lang ng beer. Hindi pa natin ubos tong bote ng whiskey oh. Lasing ka na? Gago ka ba, Popoy? Inumin mo to. Popoy tabatchoy! Popoy tabatchoy! Popoy tabatchoy! Shootin mo yan, tabatchoy! Kitang-kita ko kung paano inumin ni Popoy ang huling shot ng alak na para sana kay Danny. Masuka-suka siya habang lalong lumobo ang mukha niya sa pumumula. Hindi na rin diretso ang tingin niya at hindi na halos makahinga sa bilis ng heart rate niya. Maya-maya hindi pa ako nakontento sa panggagago sa mga kaklase ko. Kinuha ko ang player ko at nagpatugtog ako ng malakas na music. Okay. Maglalaro tayo ng game ha. Ano na namang game yan? Magdadive kayong lahat sa tubig.
Doon sa ilalim ng falls para challenging. Malalim ang tubig dun eh. Kapag nawala ang music, dapat nawala rin kayo sa paningin ko. Gago, paano mawawala? Bahala kayo. Pwede kayo magtago sa likod ng falls o kaya sumisid kayo. Basta dapat mawala kayo sa paningin ko. Lalabas lang kayo ulit kapag narinig nyo na yung music. Naintindihan nyo ba mga pare? Oo, game na. game na. Okay. Dive na sa tubig mga ulol! Oh, Popoy. Bakit hindi ka nagda-dive? Dive na! Kasali ka, gago! Pwede bang pakitago tong regalo ng kaibigan ko? Regalo? Ano ba to? Cellphone. Cellphone? Hanip! May cellphone si Popoy, mga pare. Anak ng putya. Bagong-bago pa, oh. Ganyan pala itsura ng cellphone, no? Kanino mo naman naharbat, Popoy? Regalo ng kaibigan ko. Ingatan mo yan, Max, ha? Baka mabasa. Ilagay mo sa bag mo. Okay. Inutusan mo pa ako. Hayop ka. Okay, game na. Pagkabilang kong 3, magsisimula na tayo. Dive na, Popoy Tabachoy, ha? Ready? 1, 2, 3. Pinatay ko ang music at nagsipagtaguan sa likod ng falls sina George at Leo. Sina Danny at Popoy naman, nakita kong sumisid sa tubig. Lumipas ang 3 minuto, umahon sa tubig si Danny. Hindi ko na kaya. Hirap huminga sa ilalim ng tubig. Lumipas ang halos 5 minuto pa. Inaabangan kong umahon si Popoy mula sa tubig pero hindi siya umaahon pa. Kinabahan na ako, lalo na nang lumipas pa ang 10 minuto. Hoy! Mga gunggong, saan kayo nagtago? Nandito kami sa likod ng falls sa kuweba. Okay, sino nanalo, Max? Natulala ako habang iniintay na umahon si Popoy sa ibabaw ng tubig. Hoy, Max! Lasing ka na, no? Gago ka talaga. Mga kupal, labas na dyan sa kuweba. Tara, magtanghalian na tayo. Hindi pa tayo kumakain ng kanin eh. Max! Max! Hoy! Bakit ka tulala dyan? Hindi ako nakaimik. Hindi ko rin alam bakit wala akong ginawa agad. Lumipas ang 1 oras, napansin ng mga tropa ko na nawawala si Popoy. Nasaan pala si Popoy? George, di niyo ba kasama sa kuweba si Popoy? Hindi namin napansin. Saan siya nagtago? Wala siya sa likod ng falls kanina. Kami lang ni George ang nagtago doon sa kuweba. Max, nasaan si Popoy? Ha? Baka nasa tubig pa. Gago, 1 oras na lumipas, nasa ilalim pa rin ng tubig. Baka, hindi ko rin napansin siya nagtago eh. Langoyin nyo nga, George at Leo. Baka nasa ilalim pa ng tubig. Patay na yun kung kanina pa nasa ilalim ng tubig yun. Baka nagtago si Gago sa mga puno. Tingnan nyo, takot sa tubig si Popoy. Baka dyan nagtago sa mga halaman dyan. Tangina, nawawala si Popoy, Max. Ewan ko kung bakit hindi ko nasabi
kung saan ko huling nakita si Popoy, Sir Jupiter. Hindi ko maintindihan bakit hindi ko agad sinabi sa tropa ko na baka nalunod si Popoy nang sumisid ito. Siguro dahil ayokong masisi sa posibilidad na aksidente. O baka naman duwag talaga ako at hindi ko kayang pangatawanan ang pinauso kong laro sa falls. Umuwi kami agad ng Maynila ng mga tropa ko. Umuwi kami na hindi kasama si Popoy. Yun na rin ang huling pagkakataon na nakasama ko sila Danny, George at Leo. Hindi na ako nakipagkita sa kanila pagkatapos naming mag-swimming sa falls. Lumipas ang 10 taon, Sir Jupiter. Isa na akong ganap na ahente ng lupa sa isang real estate company. Nang mangyari ang hindi ko inaasahang sorpresa. Ano yun? Nakarinig ako ng isang lumang ringtone mula sa isang cellphone. Tiningnan ko ang sarili kong cellphone kung may tumatawag sa akin, pero nakapatay ito. Mag-isa lang akong nakatira sa bagong condo unit na nilipatan ko. Kaya imposible na maiba pang cellphone maliban sa cellphone ko sa maliit na unit ko. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng ringtone. Dinala ako ng paghahanap ko sa cabinet ko kung saan nakaimbak ang mga luma kong kagamitan. Nanggagaling ang ringtone sa bag kong itim. Kinuha ko ang cellphone sa loob nito. Nangilabot ako nang makita kong may tumatawag sa cellphone na pinatago sa akin ni Popoy noon bago siya nawala sa falls. Hello? Who's this? Max? Si Max ba to? Ako nga si Max. Sino to? Si Popoy to. Naibato ko ang cellphone sa ibabaw ng kama. Takot na takot ako nang marinig ko ang boses ni Popoy. Pinalipas ko ang 10 minuto bago ko kinuha ulit ang cellphone. Pinakinggan kong muli ang kabilang linya. Hello? Max? Kailangan kitang makita, Max. Hindi! Ayoko! Muli kong ibinato ang cellphone na itim. Tumama ito sa dingding pero hindi ito nabasag nang bumagsak sa sementadong sahig. Agad akong lumabas ng condo unit ko at nagyosi sa convenience store sa ground floor. Doon ako nagpalipas ng oras hanggang sa abutan ako ng antok nang sumapit ang 11:00 ng gabi. Napilitan akong umakyat sa unit ko. Binuksan ko ang mga ilaw nang makabalik ako. Pinuntahan kong muli ang cellphone ni Popoy. Pero kinabahan ako nang hindi ko ito makita sa sahig kung saan ko ito huling iniwanan. Nagkulong ako sa kwarto ko nung gabing yun. Nang
Nang sumunod na araw, maaga akong gumising para pumasok sa opisina. Paalis na ako noon. Kukunin ko na ang bag ko na nakapatong sa center table ng sala nang mapansin ko ang itim na cellphone ni Popoy. Buong tapang ko itong dinampot at kinalkal. Nakapatay ito dahil lumang model ng cellphone, hindi ko alam kung paano ito buksan. Pero alam ko, lowbat na ang cellphone. Itatapon ko na sana ito sa basurahan nang mapansin kong basa ang sahig ng kondo ko. May mga bakas ng tubig na hugis pa. Galing ang footprints ng tubig sa banyo ko papunta sa center table. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Patakbo na ako noon papalabas nang biglang mag-ring ang cellphone na itim na hawak ko. Hello? Hello? Max, bakit ayaw mo akong kausapin? Sino ba to, ha? Si Popoy to, Max. Popoy Tabachoy. Ulul, matagal nang wala si Popoy. Wala. Paano siya nawala? Nakita ko siyang sumisid sa tubig, hindi na umahon. Malamang patay na si Popoy. Kaya utang na loob kung sino ka mang stalker ka or ano ka ba. Tigilan mo na ako. Huwag kang uutal-utal kapag kinakausap kita. Ha? Popoy? Ikaw ba talaga yan? Max, bakit mo ako iniwan sa tubig? Akala ko kaibigan kita. Naibato ko na naman ang itim na cellphone, Sir Jupiter. Takot na takot ako sa tanong ni Popoy. Imposible kasi para sa akin na buhay pa siya pagkatapos ko siyang makitang lumubog sa malalim na tubig ng falls at hindi na umahon ulit. Doon na ako nagsimulang mapraning. Lalo na nang imbitahan ko si Danny sa condo unit ko isang gabi. Nandito lang yun. Imposible mawala yung cellphone na yun. Dito lang nila pag sa ibabaw ng mesa yun eh. Max, relax. Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit tapos ganito pa. Hindi ka naniniwala sa kwento ko eh. Pare, 10 years na halos ang lumipas nang mawala si Popoy sa falls. Lahat tayo. I'm sure iniisip na patay na siya. Hindi imposible na patay na yun. Hindi na natin siya nahanap magmula nun eh. Sino yung tumawag sa akin? Sino yung kinausap ko? Baka ginagago ka lang pare. Hindi. Alam niyo yung bokabularyo ko. Alam niyo yung nangyari. Kalimutan muna natin si Popoy, pwede ba? Pare, simula high school, panay si Popoy inaatupag mo. Paano naman ako pare? Kanina pa ako dito sa unit mo, hanggang ngayon hindi mo pa ako kinakamusta. Kumusta ka na ba? Ang tagal nating hindi nagkita. Okay naman ako. Pero sa maniwala ka't sa hindi. 2 years ago na aksidente ako, Max. Na-aksidente ka? Ano nangyari? Pauwi na ako nun. May kotseng itim na... Kotseng itim na ano? Sumagasa sa akin. Ano? Humagis ako sa gutter. Bumuka-buka yung ulo ko. Alam ko, naramdaman ko bago ako nag-blackout. Danny? Nakita ko na lang may isang payat siya. Oo. Tama. Payat na ano siya eh. Matangkad siya. Mahaba binti. Mahaba hita.
tangkad niya. Oo, matangkad. Parang posta ng Meralco. Kaso, itim. Itim. Oo, tama. Itim kulay niya. Mahaba. Mahaba muka. Danny, nananakot ka ba? Mabait siya. Mabait siya, Max. Hindi niya ako iniwan. Oo. Totoo. Binantayan niya ako sa gutter. Nakita ko siya. Yung mata niyang malalaki nakatingin sa akin. Tapos wala na. Madilim na ulit. Madilim. Tama. Nagising ako. Nasa ospital na ako. Alam ko ang kwentong yan. Nagising ako sa morgue. Oo, tama, Max. Sa morgue. Morgue yun. Nakahubad ako. Oo, tama. Hubad sa operating table. Stainless na table. Mag-isa ako dun. Bumangon ako. Oo, tama. Tapos, nakita ko siya sa morgue. Popoy? Tumayo si Danny at humarap sa bintana ng kondo, Sir Jupiter. Nagsimula na akong kilabutan at kabahan. Nakita ko yung kaibigan ko. Maitim siya. Siya yun. Siya yun, alam ko. Nasa morgue siya. Tinayo niya ako. Dumating yung lalaki. Natakot sa akin. Tapos, wala na akong maalala. Wala na. Danny, bakit alam mo yung kwento na yan? Hindi kumibo si Danny, Sir Jupiter. Bumisita ako dito para kunin yung regalo ng kaibigan ko sa akin. Humarap si Danny sa akin at napasigaw ako nang makita ko ang mukha ni Popoy sa mukha niya. Ibalik mo yung cellphone ko. Nagtatakbo ako papalabas ng condo unit ko, Sir Jupiter. Isang linggo akong nakitulog sa apartment ng office mate kong single din. Sa loob ng isang linggo na paglayo sa unit ko, hindi pa rin ako pinatahimik ni Popoy. Gabi-gabi akong binangungot, Sir Jupiter. Nakikita ko ang sarili ko na nakahiga sa isang maitim na tubig. Unti-unti akong lumulubog. Hindi ako makahinga, hindi makasigaw, ni hindi makagalaw. Halos 5 minuto akong ganun at kapag nagigising na ako, bumubulaga sa mukha ko ang malaking mukha ni Popoy. Basang-basa siya. Lumulobo ang kulay puting mukha hanggang sa makauwi ako sa kondo ko. Nandun pa rin ang pagmumulto ni Popoy. Isang gabi, George? George, ikaw nga pare, kamusta? dinalaw ako ni George na isa sa mga tropa namin ni Danny at nagulat ako sa revelasyon na binalita niya. Patay na si Danny, pare. 1 linggo na siyang patay. Ano?
Pero pinapunta ko lang siya dito nung... Pagkatapos niya dumalaw sa'yo, nakipagkita pa siya sa akin nung madaling araw para sabihin na sikreto niya. Anong sekreto? Siya pala ang dahilan kung bakit namatay si Popoy sa falls. Ano? Nang sumisid sila ni Popoy sa tubig, mabilis niya raw hinila pa ilalim ang mga paa ni Popoy. Hindi na nakapalag si Popoy dala ng kalasingan. Natatakot pa nga raw si Danny na lumutang ang bangkay ni Popoy at baka malaman natin na siya ang lumunod kay Popoy. Ginawa niya raw yon dahil nagsiselo siya kay Popoy. Palagi na lang daw si Popoy ang inuuna mo. Paano naman daw siya? Paano si Danny? Anong kinamatay niya? Nasagasaan ng itim na kotse. Dead on arrival na pagdating sa ospital. Max, mag-isa ka na lang ba dito sa unit mo? Oo, bakit? Sino yung matangkad na payat na maitim na pumasok sa banyo mo? Ano? Pag-alis ni George sa condo unit ko ay agad na akong nag-empake ng mga gamit ko at umuwi sa bahay ng mga parents ko, Sir Jupiter. Hindi ko kinaya ang lahat ng katatakutan na nangyari sa buhay ko noon. Hindi ko na nahanap pa ang itim na cellphone ni Popoy. Ipinagpalagay ko na lang na na-twilight zone ako nung mga panahon na yun. Nagipaglibing kami nila George at Leo sa pumanaw naming tropa na si Danny. Hindi ko na binuksan pa ang issue sa totoong pagkamatay ni Popoy kung si Danny nga ba ang dahilan o hindi. Ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Dito ko na po wawakasan ang kwento ko, Sir Jupiter. Salamat po sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel ninyo. Good luck po and God bless us all. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Good evening, Miss Anne. To all of you listeners and subscribers, I wish you all well. Ako po si Dale. 46 years old na ngayon. I used to be an editor-in-chief of a magazine bago ako nag-quit at nag-decide na mag-put up ng sarili kong negosyo. I am an only child. My mom left me and my dad when I was 12 years old. Sumama siya sa ibang lalaki at hindi niya na kami binalikan ng daddy boy ko. Mag-isa lang si daddy boy na nagpalaki sa akin, kaya naman nang tumanda ako, labis na lang ang pag-aalala ko nang magkasakit siya. Dad, lasing ka na naman. Tawal na sa'yo ang alak, di ba? May hypertension ka.
May bara ka na rin sa artery mo. Ano ba naman yung ginagawa mo sa sarili mo? Ito namang si Dale. Parang lola niya ako magsalita. Di ako lasing, anak. Hindi lasing. Gigewang-gewang na nga kayo maglakad Saan ka na naman ba nakipag-inuman? Nag-api-api lang kami ng mga kumpare ko. Nagpainom kasi si Lloyda. Sino si Lloyda? Yung dati ko shota, bago kami naging mag-asawa ng mami mo. Okay, sige na dad. Umakyat na kayo sa taas. Isasara ko lang yung gate. Okay, sige. Iniwan nyo na namang bukas yung gate Magpahinga na kayo 3:00 na ng madaling araw Dad? Daddy? Ano nangyari sa inyo? Dad? Dad, wake up! Dad, gumising ka! Itinakbo ko sa ospital ang daddy boy ko, Miss Anne, nang malaglag siya sa hagdan. Doon ay na-diagnose siya na nagkaroon ng malalang stroke at heart attack. Naging critical agad ang kondisyon ni Daddy. Sa ICU agad ang destinasyon niya. Hello, Tito Mike? Oh, Dale, napatawag ka. Si Daddy, nasa ICU. Critical yung kalagayan. Ano? Magkasama lang kami ng daddy mo sa inuman Na-aksidente si Daddy, Tito Mike Nahulog siya sa hagdanan, hindi na nagising. Oh, okay. Hintayin mo ako. Tatakbo na ako dyan ngayon. Text mo sa akin kung anong ospital. Okay po, Tito. Isang linggo sa ICU si Daddy, Miss Anne. Mag-isa ko siyang binantayan sa ospital bilang sobrang busy sa trabaho ng kapatid ni Daddy na si Tito Mike. Isang gabi habang binabantayan ko si Daddy sa loob ng ICU, may napansin akong nakakatindig balahibong bagay. Ha? Ano yun? Ipis? May isang malaking ipis na itim ang gumapang palabas sa patient gown na suot ng daddy ko. Napakalaki ng ipis na gumapang papunta sa braso niya. Napasigaw ako. Nurse? Nurse! Help, please! May malaking ipis dito sa higaan ng daddy ko. Pero walang nakitang ipis ang nurse noong ini-inspeksyon nila ang buong kama at ICU. Para akong napahiya sa ginawa ko. Nag-create pa ako ng commotion sa buong ICU hall. Nang makaalis ang mga nurse at doktor, nagulat ako sa naabutan ko. Gising na ang daddy boy ko at mukhang literal na bagong gising lang ito. Walang signs of stroke at heart attack. Dad, gising ka na? Thank God. Dale, pairam muna ng cellphone mo. Daddy, bawal dito sa ICU ang cellphone, lalo na sa pasyente. Importante lang, anak. Tatawagan ko lang ang Tito Mike mo. Okay, sige Dad. Pero bilisan mo lang baka mahuli tayo ng nurse. Okay, anak. Salamat. After another day sa ICU, nagulat ang mga doktor sa biglaang pag-recover ng daddy ko. Agad siyang inilabas sa ICU at inilipat sa regular room. We were all really surprised by the sudden recovery of your dad, Dale.
To be honest, hindi namin alam kung nagkamali kami sa mga test we did nung nirush siya sa ER. It's unbelievable na makita ang daddy boy mo na lively and no symptoms of having a stroke despite the blood clot we saw sa nerve niya sa utak. Ang mahalaga, Doc, magaling na si daddy ngayon. Yun ang importante, hindi po ba? Pero sa second day namin sa recovery room, ay may napansin na naman ako, Miss Anne. Mahimbing na natutulog noon si Daddy nang makakita na naman ako ng malaking ipis na itim. Gumapang ito sa braso ng daddy ko, papunta sa leeg niya. Dad, may ipis! May ipis sa braso mo! Ngunit, huli na ang lahat nang mabilis na pumasok ang ipis sa loob ng bibig ng daddy ko nang mapahikab siya. Dad! Yung ipis, iluwa mo! Dale, anak, bakit ka sumisigaw? Yung ipis na itim pumasok sa bibig mo! Nanunok mo yata! Iluwa mo, Dad, isuka mo! Ipis, nalunok ko. Anak, okay ka lang ba? Kitang-kita ko, Dad, pumasok yung ipis sa bibig ninyo. What's happening here? Are you okay, Daddy boy? Okay lang po ako. Nananaginip lang itong anak ko. Pinangungot. Pero okay na siya. Okay na kami, Doc. Pero hindi naging okay ang lahat paglipas lang ng magdamag. Dahil nang sumunod na araw, bigla na lang nag-seizure at nagsuka si Daddy. Tumabingi ang mukha niya at hindi na siya nakagalaw pa. Na-stroke na naman ang daddy ko. At this time, confirmed na may aneurysm sa utak niya. Kinailangan siyang operahan agad para maagapan ang pagkamatay niya. Pumayag ako na operahan agad si Daddy, pero pagkatapos ng masinsinan na operasyon sa utak, dinala sa ICU si Daddy na naka-life support system na. Sari-saring tube at kable na ang nakasaksak sa katawan ng daddy ko. Doc Couch, bakit ganito yung tsura ng daddy ko? Ang daming tubo na nakakabit sa bibig at leeg niya. I will be honest with you, Dale. We did our very best to remove the blood clot sa ugat ng utak niya. Pero it resulted to this kind of situation. Your dad is in coma right now. Coma to si Daddy? Yes, Dale. At kahit magising siya, hindi na siya babalik sa dati. Gulay na ang daddy mo. Binubuhay na lang siya ng mga tubo na nakakabit sa kanya. This life support system is his only savior right now. Panghabang buhay na po ba ang life support system ni Daddy? Yes. Yun ay kung kakayanin ng savings mo na bayaran ng ospital hanggang sa dulo. Halos gumuho ang mundo ko noon, Miss Anne. Inilaban ko ang case ng daddy ko. Umabot kami ng halos 1 buwan sa ICU hanggang sa malaman ko ang running hospital bill namin. Umabot na ng lagpas 1 million pesos ang bill na dapat naming bayaran sa ospital. Kinausap ko si Dr. Couch tungkol sa problema ko. Pinayuhan niya ako na isuko na lang daw ang buhay ng daddy ko. Euthanasia. Mercy killing? Yes, Dale. Payag ka ba na tanggalin na natin ang life support ng daddy mo? I have to consult my Tito Mike first. Pero 1 linggo kong hindi makontak si Tito Mike. Pumunta pa ako sa bahay nila pero
umalis daw siya at may inasikaso. Yun na ang naging senyales ko na kailangan kong magdesisyon mag-isa. Tinapangan ko ang loob ko. Pumayag ako na tanggalin ang life support ni Daddy. I'm sorry, Dad. Patawarin mo ako. Ayoko lang makita na naghihirap ka ng ganyan. Dale, what did you do? Tito Mike, saan ka ba nanggaling? Ang tagal kitang kinontak pero hindi kita mahagilap eh. Nalobat ako. Hindi ko alam kung paano ako magre-recharge dahil bundok yung pinuntahan ko. Bakit kailangan mong gumawa ng mga bagay sa malayong lugar? Alam mo namang critical si Daddy dito sa ospital. Nagpunta ako sa bundok ng Montalban para sa daddy mo. Inutusan niya ako na puntahan si Loida. Yun ang dahilan kung bakit tinawagan niya ako nung nasa ICU siya. Ano? Kinausap ko si Loida na patawarin na yung daddy mo sa mga nagawa sa kanya nung magkasintahan pa lang sila. Pinakiusapan ko si Loida na tanggalin na yung kulam sa daddy mo. Kulam? Kinulam si Daddy? Ni Loida na nauna niyang girlfriend bago pa dumating sa buhay niya yung mami mo. Hindi matanggap ni Loida na iniwan siya ng daddy mo dahil sa relihiyon. Yun ang dahilan kung bakit bata pa lang yung daddy mo, nakakaramdam na siya ng kung ano-anong sakit dahil kinukulam siya ni Loida. At kaninang madaling araw, matapos akong makipag-usap kay Loida, doon niya lang ipinangako na tatanggalin niya lang yung sumpa sa daddy mo. Sorry. Hindi ko alam. Wala akong alam. Bakit pumayag ka na tanggalin yung life support system niya? Nangilabot ako sa pinagtapat ng Tito Mike ko. Doon lang nasagot sa isipan ko ang tungkol sa ipis na nakikita kong gumagapang sa katawan ng daddy ko. Kinulam pala siya ni Loida. Senyales pala yun ng kulam. Hanggang sa mailibing namin si Daddy ay hindi na ako tinantanan ng sobrang guilt ko. Ang daming what ifs sa utak ko. What if hindi ako pumayag na tanggalin yung life support? What if gumaling nga ulit si Daddy ko dahil napatawad na siya ni Loida? Puno pa rin ako ng lungkot at anxiety, Miss Anne. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Paano ba ako makalalaya mula sa guilt feeling ko? Salamat po sa inyo, Dale. Dale, ang buhay ng tao ay pagmamay-ari ng Diyos. Para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang buhay ay parang palabas na may katapusan lamang. Pero yun ba ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Nagawa mo na ang tingin mong magpapalaya sa mabigat na kalagayan noon ng daddy mo. You have done your part as anak niya. Kalimutan mo na ang kulam at what if sa utak mo. You have to move past this, Dale. Ipagdasal mo na lang ang daddy boy mo. Magandang gabi po, Miss Anne. Binabati ko rin po ang lahat ng listeners, fans, followers at subscribers ng inyong YouTube channel na Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang po akong Emil, 43 years old na ngayon. Isa po akong messenger sa isang maliit na opisina sa Chinatown. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay na buhay. 19 anyos lamang po ako noon nang maganap ang kwentong kababalaghan kong ito.
Uy, Nay. Anong tinitingala niyo dyan sa taas? Emil, nakauwi ka na pala. Wala ito. May tinitingnan lang ako. Ano nga? Naghahanap lang ako ng sign. Anong sign? Sign, kapag bilog ang buwan, sasali ako sa paluwagan. Kung hindi bilog, edi hindi ako sasali. Ano ba namang kalokohan yan, Nay? Dati humingi rin kayo ng sign kung magkakabagyo o hindi. Bumagyo ng malakas kaya lumipat tayo dito sa looban na to. Kahit na mas maluwag yung bahay natin dati sa Batasan. Importante na ipagdasal ko ang mga desisyon ko sa buhay. Lalo na kung damay dito ang kabuhayan natin. Humihingi talaga ako ng sign mula sa itaas para alam ko ang gagawin. Halika na sa loob. Nagugutom na ako. Ano bang ulam natin? Wala nga eh. Hindi pa rin kami kumakain ng kapatid mo. 10:00 na ng gabi ah. Hindi kayo nagluto ng instant noodles man lang? Hindi pa dumarating ang tatay mo mula sa destino niya. Wala talaga akong pera dito, anak. Pero may pangsali kayo sa paluwagan. Mabihirang buhay to. Pasok niyo tong bag ko. Bibili ako ng bigas at isaw sa kanto. Mahirap lamang po kami dati, Miss Anne. Kabilang ang pamilya namin sa mga pamilyang Pinoy na hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Swerte na namin kung makakain kami ng 2 beses sa isang araw noon. Kaya naman, kahit maliliit pa ang mga kapatid ko, dumidiskarte sila habang nag-aaral. Namamasukang katulong si Pearly sa hapon, nagtitinda ng kakanin si Polok, naglilinis ng kotse si Rigor, at nagbabantay ng bagong silang na sanggol sa kapitbahay naman si Coring. Habang ako, sumasideline na waiter sa isang gay bar sa gabi pagkatapos kong pumasok sa eskwelahan. Hindi rin tumitigil ang tatay ko sa construction site. Doon na siya natutulog sa site hanggang sa matapos yung tinatayo nilang building. Habang si nanay ay hindi na magkanda-ugaga sa paglalaba ng mga maruruming damit ng kapitbahay na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng pneumonia. Baig ka na, Emil. Nagdara ko ng sardinas para sa'yo. May sinaing pa dyan. Ayaw niyo ba talagang dalhin ko kayo sa San Lazaro o sa Jose Reyes para matignan yung ubo niyo? Nako, huwag ka na mag-absent sa trabaho at eskwela mo. Wala ito. Humihingi ako ng sign. Gagaling din ako. Sign na naman. May sakit na kayo, sign pa rin nasa utak niyo. Oo, anak. Importante na malaman ko kung ano ang susunod kong gagawin. Kaya humiling ako ng sign. Kapag nakakita ko ng parol na puti, ibig sabihin, gagaling na ako. Parol na puti sa buwan ng Abril? Saan kayo makakakita ng parol ngayong summer? Kalokohan yan, Nay. Magpa-check up na kayo kung ayaw niyo akong kasama. Hihintayin ko muna yung sign para hindi sayang yung oras ko. Ang dami kong labada, oh. Ay. Oh. Bahala kayo, Nay. Ang tigas ng ulo niyo. Lumipas ang 2 linggo. Mas naging malala ang sakit ng nanay ko. Dahil ayaw gumastos ng nanay ko sa pagpapaospital o pagbili ng gamot, umasa na lang siya sa ibibigay na gamot ng kapitbahay naming kumadrona. Awang-awa ako sa nanay ko noon. Sobrang nipis na ng katawan niya at hindi na siya halos makabangon sa banig dahil sa panghihina. Pero sige pa rin siya sa paglalaba kahit na may kasama ng dugo ang ubo niya.
Isang madaling araw, naalimpungatan ako. Nakita kong wala si nanay sa banig niya. Hinanap ko siya at natagpuan kong nakahiga sa papag na nasa labas ng bahay namin. Nay, anong ginagawa niyo dito sa labas? Hinihintay ko yung lalaki. Sinong lalaki? Yung lalaking nakaputi na pumasok sa looban. Sino naman yun? Pakiramdam ko, siya na ang may dala ng sign na hinihintay ko. Pumasok na kayo sa loob. Umaga na matutulog na rin ako. Binaliwala ko yung sinabi ng nanay ko nung madaling araw na yon. Nang sumunod na gabi, pagod na pagod ako mula sa gay bar. Nakatulog ako agad pagdating sa bahay. Nagising na lang ako nang makaramdam ako ng kalabit sa bumbunan ko. Pagbalikwas ko, binulaga ako ng nanay ko na nakahiga na sa tabi ko. Dumating na yung sign na hinihintay ko. Anong sign? Yung parol ba yan? Bukas daw ng gabi niya dadalhin yung parol na puti. Magsasama rin daw siya ng ibang kasamahan niya. Sino ba yung sinasabi niyo? Yung lalaking nakaputi. Nakita ko siyang dumaan na naman sa harapan ng bahay natin. Mabait pala siya. Ginitian niya ako eh. Sus. Nay, matulog ka. Paus na paus ka na Nang sumunod na gabi, pag-uwi ko mula sa trabaho, sinalubong ako ng bunso kong kapatid na si Coring. Kuya, Bakit hinihingal ka? si nanay! Isinugod nila Pearlie at Rigor sa ospital. Ha? Bakit? Inatake si nanay dito sa bahay. Biglang tumumba nang hindi makahinga dahil sa kakaubo. Nagkulay talong na siya. Nanigas na nga, akala ko patay na. Saan ospital din nila? Sa PGH daw. Pero huli na nang dumating ako sa ER ng PGH. Nakita ko si nanay na wala ng buhay habang pinapump ng mga nurse. Namatay ang nanay ko nung gabi na yon, Miss Anne. Pag-uwi namin sa bahay para ayusin ang pagbuburulan ni nanay, may ikinuwento si Coring sa aming magkakapatid. Bago inatake si nanay, napansin ko nang hindi siya mapakali. Labas-masok siya ng bahay, parang may importanteng bisita na hinihintay. Isang oras siyang ganun hanggang sa nakapagsaing na ako't lahat nang bumalik siya sa loob ng bahay at binulungan ako. Nandyan na yung sign na hinihintay ko. Dala na niya. Ang puting parol? Oo kuya, paano mo nalaman? Dumating na daw yung puting parol. Dala-dala daw ng lalaki na nakaputi. Sobrang laki ng parol na kailangan buhatin ng mga 500 na kasama ng lalaki. 500 ang kasama ng lalaki? Sinabi ba sa'yo ni nanay ang pangalan ng lalaki nakaputi? Hindi pero marami raw sila. Nakaputi lahat. Nagpo-prosesyon papasok sa looban. Dala-dala nila yung malaking puting parol. Pagkatapos nun, lumabas lang ang nanay sandali. Pagsilip ko sa kanya, inaatake na siya. Yun na ang huli naming alaalang magkakapatid tungkol sa nanay Mila namin. Kung may babalik ko lang ang orasan, sana pinagtuunan ko ng pansin ang sign na sinasabi niya bago siya mawala. Malinaw na isang sundo ang lalaking nagpakita kay nanay ng ilang beses. Naniniwala ako sa kwento niya dahil hindi kailanman nag-imbento ng kwento o nagsinungaling sa amin ang nanay ko. Hanggang ngayon, pinagdarasal namin ang kaluluwa ni nanay.
At sa tuwing sasapit ang Pasko, hindi nakakalimot ang mga kapatid ko, lalo na ang tatay ko, na bumili o gumawa ng malaking puting parol na sinasabit namin sa pintuan ng bahay namin bilang pag-alala sa namayapa naming ina. Hanggang dito na lamang po, Miss Anne. Maraming salamat sa pagkakataon. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers ng YouTube channel ninyong Kwentong Takipsilim. Ako po si Marisa, 55 years old. Ang aking kwento ay tungkol sa aking mga karanasan noong ako ay bata pa. Hindi po sikreto sa akin na ako ay isang ampon. 7 taong gulang ako noong ako ay inampon ng isang guro. Itago na lang po natin siya sa pangalang Celia. Ang sabi sa akin ng mga madre na nag-aalaga sa amin noon, 5 taon pa lamang daw ako noon nang dalhin ako ng mga kamag-anak ng aking ama sa bahay ampunan. Doon po sa ampunan ay may nangyayari na sa akin na kakaiba. Malamang dahil ako ay nabiyayaan ng third eye. Ang aking napapanaginipan ay aking nakikita sa totoong mundo. Marisa, gising. Binabangungot ka na naman. Sister Magnolia, hindi po ako binabangungot. Anong ibig mong sabihin, Marisa? Gising po ako. Hindi pa ako natutulog nung nakita ko yung babae. Sinong babae? Yung babaeng mahaba ang buhok, pula ang tagiliran. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Wala namang babae dito sa silid ninyong mga bata. Nakita ko po siya, sister. Maniwala po kayo sa akin. Marisa, bangungot lang ang lahat. Hindi ka ba nagdasal bago ka matulog? Nagdasal po, pero magdasal man ako o hindi, alam kong nandyan siya palagi. Nakatingin sa akin. Ano? Nandyan lang yung babae. Ayaw niyang umalis sa paningin ko, sister. Wala naman akong nakikitang babae dito. Halika, bumangon ka dyan at magro-rosaryo tayo sa chapel. Bilisan mo, bangon. Limang taong gulang ako noong una akong makakita ng mga puting anino. Akala ko noong bata ako, normal lang ang makakita ng malaulap na tao na gumagalaw at biglang naglalaho. Pero nung 7 taong gulang ako, nagkaroon na ng kakaibang forma at figura ang mga puting anino. Nagkaroon na sila ng laman
katawan, ng mukha. Nagmistula na silang katulad nating mga tao. Pero ang kaibahan lang, Sir Jupiter, nakakatakot ang mga anyo nila. Karamihan sa kanila sugatan, duguan at lasog-lasog ang katawan. Hindi mo gugustuhin makakita ng tulad nila, hindi lang dahil sa nakakakilabot nilang itsura, kundi sa enerhiyang hatid nila sa iyo. Marisa, ito si Mrs. Fuentes. Siya na ang tatayong magulang mo magmula ngayon. Mama Celia nang itawag mo sa akin, anak. Anak? Anak niyo po ba ako? Magmula ngayon, oo. Dahil si Mrs. Celia Fuentes na ang lehitimong adoptive parent mo. I am adopting you, Marisa. Adopting? Pero... Oh, bakit ka napapikit? Anong... Nahihilo po ako. Hindi ka ba nag-almusal? Anong nangyayari sa'yo, anak? Sister, yung babae. Anong babae? Sister, yung babaeng may pula sa tagiliran. Nagagalit siya kay Mrs. Fuentes. Bakit siya magagalit sa akin? Sinong babae ba yung tinutukoy mo, Marisa? Ayan po siya, nakatayo sa likuran niyo. Jesus Mariosep, Marisa! Wala namang babae sa likuran ni Mrs. Fuentes. Halika nga ditong bata ka. Okay lang po yan, sister. Baka na-stress lang si Marisa sa mga pangyayari. Ako na pong bahala sa kanya. Pasensya ka na kay Marisa. Madalas mag-hallucinate ang batang yan eh. Marisa, halika na. Sumama ka na sa akin. Ipapakilala kita sa asawa ko. Ang magiging papa mo na magmula ngayon, si Papa Robin. Ayun siya oh, nag-iintay siya sa atin sa owner. Marisa, magpapakabait ka sa bahay na titirhan mo ha? At huwag mong kakalimutan ang mga itinuro ko sa'yo. Palagi kang magdarasal sa Panginoong Jesus. Mamimiss ka namin dito sa ampunan, anak. Mabait ang nag-ampon sa akin na si Mama Celia. Dinala nila ako sa isang lumang bahay na dating ginawang tirahan ng mga Hapon. Doon sila nakatira ni Papa Robin, kaya doon na rin ako tumira. Ang sabi-sabi ng mga tao doon sa lugar na yun, marami raw pinatay sa bahay na aming tinitirhan. Marisa, ano bang tinitingnan mo dyan sa bintana, anak? Maligo ka na, magsipilyo at maghanda ng matulog. Mamaya na po, Mama. Tatapusin ko lang hugasan itong mga pinagkainan natin. Susunod ako sa iyo sa banyo. Nag-init na ako ng tubig na pampaligo mo. Baka lumamig yon. Malamig ba, Mama? Oo, kaya nga pinag-init kita ng... Pero mainit ang katawan niya. Parang nasunog. Ha? Ano bang sinasabi mo? Ayun, Mama, oh. Yung lalaki sa labas ng bakuran natin. Sinong lalaki ba yung tinitingnan mo dyan? Patingin nga. Ayun, Mama, oh. Yung lalaki may dalang bayong. Wala namang tao, anak ha. Oh, pero nandyan yung lalaki kanina lang. May dala pa nga siyang Anak, kung ano-anong pumapasok sa isip mo, umakyat ka na sa itaas at maligo ka na, ha? Hindi nila nakikita yung mga nakikita ko. Hindi ko alam kung bakit, Sir Jupiter, hanggang sa sumapit ang hindi ko inaasahang mangyari. Gabing-gabi na noon, nanaginip ako na nakatayo sa harapan ng pintuan ng luma naming bahay. Nang magpakita muli sa akin ang lalaking may dalang bayong na nakita ko sa labas ng bakuran. Hinabol niya ako na parabang gusto niya akong kainin ng buhay.
Sumisigaw siya na papatayin niya raw ako kapag nahuli niya ako. Sigaw ako ng sigaw sa panaginip ko. Mama! Papa! Tulong! Gusto niya akong kainin! Kakainin niya ako ng buhay! Mama! Nagising akong bigla. Hindi ako makahinga. Nanikip ang dibdib ko sa sobrang pagod. Akala ko tapos na ang lahat, pero biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko at biglang lumitaw ulit ang lalaking may dalang bayong. Dahan-dahan na lumapit sa akin ang nakakatakot na nilalang. Nagtalukbong ako at biglang may liwanag na lumitaw mula sa labas. Yung babae na palagi kong nakikita sa bahay ampunan, yung babaeng may pula sa tagiliran, nagpakita siya sa panaginip ko na may dalang apoy. Lourdes, huwag kang matakot. Iniligtas kita. Ako ang bahala sa iyo, Lourdes. Lourdes? Biglang sumigaw ang nakakatakot na lalaki. Napasigaw na rin ako. Marisa! Gising! Binabangungot ka na naman! Mama? Mama Celia? Ano na naman ang napanaginipan mo, Marisa? Yung nakakatakot na lalaki na may dalang bayong. Gusto niya akong kainin. Ano? Yung babaeng mahaba ang buhok, yung babaeng pulang tagiliran. Tinawag niya akong Lourdes at ililigtas niya ako. Ito ba yung babaeng nagpapakita sa iyo sa bahay ampunan? Opo, Mama Celia. Nagpakita siya sa panaginip ko. Tinawag niya akong Lourdes. Lourdes? Sino si Lourdes? Hindi ko po alam, pero tinawag niya ako sa pangalang Lourdes. Magpahinga ka na, Marisa. Natatakot po ako, Mama. Shh! Huwag kang matakot. Nandito ako, anak. Gusto mo bang matulog sa kwarto namin ng papa mo? Opo, Mama. Yun na ang simula ng halos gabi-gabing pagpapakita ng babaeng may pula sa tagiliran sa panaginip ko. Nakasanayan ko na yun hanggang sa magdalaga ako. 17 years old ako, Sir Jupiter, nang maisipan ni Mama Celia at Papa Robin ko na mag-swimming kami sa Bicol. Malayo ang biyahe mula sa bahay namin, kaya maaga kaming umalis. Nasiraan ang sinasakyan naming owner nang makarating kami sa maggubat na parte ng Quezon. Umalis si Papa Robin noon para maghanap ng pinakamalapit na mekaniko. Naiwan kami ni Mama Celia sa owner. Marisa, hindi ka ba naiihi, anak? Hindi naman, Ma. Bakit po? Ihing-ihi na kasi ako. Dito ka muna sa sasakyan at hintayin mo ang Papa Robin mo, ha? Saan ka pupunta, Ma? Paghahanap ako ng malapit na bahay, makikiihi ako. Bakit hindi na lang dyan sa damuhan? Wala namang tao, Ma. Ayoko dyan. Baka hindi rin ako maihi dyan. Babalik ako, Marisa. Hintayin mo ang Papa Robin mo, ha? Alis muna ako. Bumalik ka agad, Ma, ha? Iniwanan ako ni Mama na mag-isang nakasakay sa tumirik naming owner jeep. Lumipas ang kalahating oras. Napansin kong dumilim bigla ang langit. May makapal na abuhing ulap na tumakip sa araw. Maya-maya ay nagsimula ng umambon at Umuulan na. Mama, Papa, nasa na kayo?
Mabilis kong tinakpan ng trapal ang mga gilid ng owner para hindi mabasa ang mga dala naming bagahe at pagkain. Hindi ko pa natatakpan ang isang gilid ng sasakyan, may napansin na akong pamilyar na tao. Sino yun? Mula sa hindi kalayuan ay natanaw ko ang lalaking may dalang bayong. Naglalakad papalapit sa tumirik naming sasakyan. Shit! Yung lalaki may dalang bayong. Nandito siya. Hindi ko alam kung tatakbo ako papalayo o mananatili sa loob ng sasakyan. Sa sobrang takot ko nang papalapit na yung lalaki, sumigaw ako ng malakas. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo po ako! Ngunit isinuot ng lalaki ang ulo niya sa puwang ng owner at inambaan ako ng patalim sa mukha. Napatili ako, Sir Jupiter. May kinuha mula sa bayong ang lalaki, isang malaking plastic container na may laman na dilaw na likido sa loob. Binuksan niya ang malaking bote at akmang ibubuhos na sa mukha ko ang umuusok na laman nitong asido nang biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Lourdes! Lourdes, gumising ka! Marisa, anak, gumising ka! Idinilat ko ang mga mata ko at nakita ko si Mama Celia na nasa tabi ko na sa loob ng owner. Binabangungot ka na naman. Mama, buti bumalik ka na. Siyempre, alam mo namang hindi ako makakaalis sa lugar na ito nang... Di kita napapatay! Biglang humaba ang mga kuko ni Mama Celia. Tinubuan siya ng mahahabang pangil. Lumabas ang malalaki at kulay itim niyang mga pakpak bago tuluyang nahati ang katawan niya. Umungol siya ng nakabibinging atungal. Kakainin kita ng buhay, Marisa! Hindi! Hindi! Tumalon ako sa likuran ng owner at nasubsob ako sa putikang daanan. Agad na lumipad papalabas ng owner ang manananggal kong ina. Pumaibabaw ito sa akin at pinagkakalmot ang mukha ko. Gutom na gutom siya at gusto niya akong kainin ng buong buo. Kahit putikan ang daan at madilim ang paligid dahil sa lakas ng ulan, ay pinilit kong magtatakbo papalayo. Saan ka nagpunta? Halika rito, Marisa! Bitawan mo ako! Hindi ka ang Mama Celia ko! Isa kang halimaw! Isa kang manananggal! Bitawan mo ako! Mula sa di kalayuan ay may natanaw akong babae. Umiilaw ito sa gitna ng ulan. Lourdes, huwag kang mangamba. Ililigtas kita. Tulungan niyo ako! Muling nagpakita sa akin ang babaeng may mahabang buhok, ang babaeng may pula sa tagiliran. May hawak itong lumiliyab na apoy sa dalawang kamay habang nakalutang sa ilalim ng rumaragasang ulan. Lourdes, halika. Lumapit ka sa akin. Ako ang magliligtas sa'yo. Lourdes! Papatayin kita, Marisa! Kakainin kita ng buhay! Marisa, binabangungot ka na naman, anak. Oh, shit! Panaginip lang ang lahat. Kung hindi pa ako bumusina, hindi ka magigising. Ang haba ng tulog mo, Marisa. Nandito na tayo ng papa mo sa resort. Napagawa na ba ni Papa yung makina nitong owner? Nasa reception ng papa mo. Inaayos ang luggages natin. Anong makinang sinasabi mo? Hindi ba tayo nasiraan sa daan kanina? Paano tayo masisiraan? Bagong pagawa ang owner ng papa mo. Ang bilis nga nating nakarating dito sa Bicol, oh. Bumaba ka na dyan, nagkakain na muna tayo. Kakain? Hindi niyo ba ako kakainin, Mama?
Marisa, ano ba naman yung pinagsasasabi mo na naman dyan, anak? Binabangungot ka lang. Ulit. Mama, nakita ko na naman sa panaginip ko yung lalaki na may bayong. May lamang asido pala yung bayong niya. Isasaboy niya na sa mukha ko yung asido pero dumating yung babae na may pula sa tagiliran. Tinawag niya na naman akong Lourdes. Lourdes? Lourdes na naman? Bakit hindi mo ipagtapat kay Marisa ang totoo, Celia? Papa Robin, ano pong totoo ang sinasabi niyo? Matagal ko nang kinukumbinsing Mama Celia mo na bumalik na tayo sa ampunan para kumpirmahin yung impormasyon na nalaman namin mula kay Sister Magnolia bago ka pa namin ampunin. Kaso ayaw ng Mama Celia mo. Bakit, Ma? Ano ang ayaw niyong malaman ko? Robin, sigurado ka bang makakatulong kay Marisa na malaman ang lahat? Eventually, pagtanda ni Marisa, I'm sure aalamin niya pa rin ang pinagmulan niya. Saan po ba ako nagmula, Papa? Para matigil na yung bangungot mo, anak. Bukas na bukas babalik tayo sa bahay ampunan. Robin! Hindi ko na-enjoy ang swimming namin sa Bicol, Sir Jupiter. Dahil buong araw kong pinag-isipan yung sinabi ni Papa Robin. Si Papa Robin na minsan lang magsalita, pero malaman. Nang sumunod na araw, agad kaming tumungo sa bahay ampunan kung saan ako nakita ng mga adoptive parents ko. Muli naming hinarap si Sister Magnolia. Sister, nasabi niyo dati kung may katanungan kami tungkol sa pinagmulan ni Marisa, huwag kaming mahiyang magtanong sa inyo. Tama, Robin. Naparito ba kayo para... Naparito ho kami para malaman kung sino ho talaga ang mga magulang ni Marisa. Malaki kasi ang kutob ko na malaki ang kinalaman ng mga magulang niya sa mga bangungot na gustong pumatay sa kanya simula pagkabata. Sister Magnolia, sino po ba ang tunay kong mga magulang? Ibinigay ni Sister Magnolia ang address ng bahay ng aking tunay na ama. Isang lalaki na nagngangalang Truman. Pinuntahan namin siya isang hapon na maulan. Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si Truman? Sino sila? Ako ho si Celia. Ako naman po si Robin. Celia, Robin, wala akong kilalang mga ganyang pangalan. Ano ho bang itsura ninyo? Kayo ho ba si Truman? Ako nga. Sino sila? Ako po si Marisa, Marisa? ang anak ninyo. Anak? Kayo ho ba ang tatay ko? Nilamon ng katahimikan ang buong kabahayan. Kinapa ni Truman ang daan papalapit sa akin. Doon lang namin nakumpirma na wala na siyang paningin. Bulag na ang tunay kong ama. Tumulo ang kanya sa aking pisngi. Matagal bago siya nakapagsalita. At nang bumuka ang kanyang bibig, nangilabot kaming lahat. Lourdes, anak, ikaw na ba yan, Lourdes? Lourdes? Sino po si Lourdes, Tay? Ikaw si Lourdes. Lourdes ang ipinangala sa iyo ng namayapa mong inang si Blanca. Blanca? Yun po ba ang pangalan ng tunay kong ina? Oh, Lourdes. Nasawi sa isang engkwentro ang nanay mong si Blanca nang abutan kami ng dilim sa pag-uwi mula sa palengke. Dati kaming may pwesto sa palengke. Nagtitinda kami ng nanay mo para buhayin ka.
Iniiwan ka namin sa mga kamag-anak ko kapag magtatrabaho kami sa palengke. Bata ka pa nun, Lourdes. 5 taon ka pa lang yata nang mabiktima kami ng kapwa namin tindero sa palengke, si Magno. Sino si Magno? Isa siyang utusan ng incheck. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Durugista. Minsan matino, madalas hindi. Nung gabi na yon, pauwi na kami ni Blanca nang tutukan niya ng balisong ang nanay mo sa tagiliran. Magno, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kita namin. Huwag mo lang saktan ang asawa ko. Napaupo ang Tatay Truman ko nang maalala niya ang nakaraan. Humikbi siya bago nagkwentong muli. Ngunit malakas ang tama ni Magdo nung gabi na yon. Bigla na lang niyang inundayan ng saksak sa tagiliran ng nanay mong si Blanca. Nagkulay pula ang tagiliran ni Blanca. Napasigaw ang asawa ko kaya naman nasuntok ko sa panga si Magno. Tumila po siya pero nagmadali siyang tumayo muli para kunin ang malaking bote ng muriatic acid na laman ng daladala niyang bayong. May dala siyang bayong? Oo, anak. Pinuksan ni Magno ang plastic container ng muriatic acid at sinabuyan ako ng asido sa muka. Napasigaw ako sa apde, lalo na nung pumasok ang asido sa mga mata ko. Sunog agad ang retina ko. Hindi ko alam na mabubuhay pa pala ako pagkatapos ng engkwentro na yon. Nabulag na akong tuluyan at yun na yung dahilan kung bakit kita ipinadala sa mga kamag-anak ko sa ampunan dahil hindi na kita kaya buhayin, Lourdes. Patawarin mo sana ang tatay. Patawad, anak ko. Hindi ko na pinarinig pa ang paghikbi ko sa tatay ko, Sir Jupiter. Pinigilan ko ang sarili ko na humagulgol sa malagim na nangyari sa nakaraan. Napatitig ako bigla sa isang lumang picture na nakasabit sa dingding. Larawan ito ng Tatay Truman ko at ng isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at may hawak na nagniningas na mga lusis sa magkabilang kamay. Tay, ito ba si Nanay? Yung babaeng kasama niyo sa picture? Oo, anak. Picture namin yan nung unang bagong taon na magkasama kami bilang ang mag-asawa. May hawak na lusis ang nanay mo dyan. Tuwang-tuwa kasi siya sa bisperas ng bagong taon na yan. Buntis na raw siya. Nasa sinapupunan ka na ng nanay mo sa larawan na yan, anak. Siya yung babaeng may pula sa tagiliran na nagpapakita sa mga panaginip ko. Ano? Siya yung babae na tumatawag sa akin ng Lourdes. Ngayon alam ko na ang lahat. Gusto lang akong bantayan at ingatan ng nanay. Malinaw na sa akin ang kahulugan ng mga panaginip ko. Salamat sa inyo, Tay. Salamat din sa inyo, Ma at Pa. Ngayon, ramdam ko, buong-buo ng pamilya natin. Magmula noon, hindi na ako binangungot pang muli, Sir Jupiter. Salamat sa aking adoptive parents sa ginawa nilang pagpapalaki sa akin. Salamat din at pumayag silang tumira si Tatay Truman ko na kasama namin sa iisang bahay. Nagkaroon na ako ng peace of mind and heart magmula noon. Sa gabi-gabing pag-aalay ng dasal sa aking nanay Blanca, ay umaasa kami na nakamit na niya ang kapayapaan sa kabilang buhay. Sadyang mahiwaga ang buhay ng tao. Marami talagang bagay na nangyayari sa atin ang mahirap ipaliwanag. Pero nangyayari na lang basta para magbigay sa atin ng kasagutan sa mga tanong
na akala natin wala nang eksplanasyon. Muli, ito po si Lourdes, bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.